Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Land channel. Welcome and welcome back to our channel. So before we start our conversation, my dear friends, let us just honor our 5,837 subscribers. They are located around the world and each continent that we have a subscriber or subscribers out there on that particular area. So friends, if you want to become part of this family, please do it so now so that we can be able to maintain and sustain this channel. Okay, so this morning, pag-usapan natin guys, here kasi guys here in the Philippines, no? Here in the Philippines, meron po tayong phase out ng jeepney, no? Again, ano po, no? Nagkaroon ng transition period, no? Nagkaroon ng transition period itong pag-phase out ng jeepney. Okay? Now, ano po ito, no? Tagal, taon po ito, binilang na ito, no? Duterte, Noynoy, Bongbong Marcos this time around, no? So, ang parang ang nag-implement na nito ay si Bongbong Marcos, no? Kaya nagkaroon pa nga po ng mga rallies, no? Yung mga PEDUDAP na yan, yung mga piston na yan, yung mga organizations ng mga jeepneys, no? Ito mga jeepneys na to, ito yung ano guys, no, yung pag sasakay ka, yuyuko kang ganun, yuyuko ka. Tapos pag uupo ka, harap-harap kayong ganun, no? Hindi yung something like that, harap-harap kayong ganun. Pag tatayo ka, mauuntog ka kasi yuyuko ka talaga dahil maliit lang siya, no? So, pero ano naman, no, ang jeepney na to ay talagang napakahalaga, no? Ang daming nito, ang daming memories para sa atin, no? Yung nung nagkaroon ng Miss Universe, parang ito yung ginamit, no? Si Erap, no? Ito pa nga yung Joseph Ejercito Estrada, no? Something like that. Ito yung ginamit niya, no? Joseph Ejercito Estrada for president. Okay? For president. Ito yung ginamit niya na vehicle for his presidency. No? Pero ngayon, wala na. Nakalimutan na natin. Pero maraming disadvantage ito no? Kumbaga, yung modern jeepney na tinatawag nila, actually hindi naman siya jeepney talaga no? Pero may mga na parang minibus, parang van, parang coaster, pero modern jeepney, yung iba tinatawag na ganito, no? So, ang pamasahe no? Yung sinubukan kong sumakay ng jeep papunta sa isang area, 35 pesos. Okay? 35 pesos. Anong nun? Mainit, hinto ng hinto, mabagal, mausok, kumbaga polluted, no? Polluted yung air, yung pagsakay mo doon, no? So pagdating mo doon sa area na yon, ay talagang ano ka na, no? Bagong ligo ka nung umalis ka sa bahay, exhausted ka na pag dumating ka sa opisina or dun sa area mo. Something like that. No. Tapos sinubukan ko din po na sumakay doon sa modern jeep na tinatawag nila, no? Ang doon particular area, no, saan ako nang galing, doon din ako pupunta, something like that. 36 pesos lang. So ang difference 1 peso. Ano namang nito? Aircon siya. Okay? Medyo mabilis siya, no? Tapos hindi pa siya polluted. So nagki-care ka din sa environment. At the same time, hindi mo sanghap yung mga usok. Pero ano rin kayo, tabi-tabi, parang jeep rin, tabi-tabi kayo, no? And then, of course, pag rush hour, pwedeng tumayo yung mga tao doon, no? Something like that. So parang ano din, no? Parang siksikan din. Pero ang difference naman nito, nakatayo. Ibig sabihin, yung ceiling niya, mataas talaga. Okay? Yun. Ang disadvantage lang ng prosesong ito ay hindi na sila ang nagmamay-ari ng jeep na yon. Kasi in the past, yung mga drivers, sometimes nagbaboundary sila or sa kanila yung jeep na yon. Okay? So pinapasada nila yon, no? Sa kanila talaga yon. Pero this time around, hindi na ganun. So co-op na siya, cooperative. Meaning to say, driver siya, swelduhan siya, commission-based din siya. Something like that. No? So parang may advantage and disadvantage. Kasi yung iba kumikita ng ng mga 2,000 to 3,000 kung yung mga kwentuhan nila. Parang ganun no? Per day yun ha. O tahati sila or tig 2,000 sila nung konduktor, something like that. Okay? So para may pros and cons din ito. Pero syempre, at the same time hindi sa kanila yung unit na yon, no? Something like that. Ngayon, pag nag-phase out na ito, hindi na natin makikita itong mga jeep na to kasi karag-karag na bulok na, no?
Ang bagal na, ang titigas pa nito mga to, no? Yung mga drivers nito nakatsinelas pa. Kumbaga gano'n, no? Naalala ko nga nung dati, no, may mga patok na jeep, no, sa Novaliches, no? Sinusyota nila yung mga ano, no, yung mga estudyante diyan sa recto, no? Something like that, no? Okay? So gano'n, mga ganong bagay. Ngayon, ito na naman, no? Umentra ngayon si former Commissioner Guanzon, no? Ngayon ay Congresswoman Guanzon, no? Parang representing the PWD, no? Na party list, no? Ayan. Okay? So nakapasok siya diyan bilang representative. Ngayon, nag-comment siya, no? Ang ano daw, ang gusto lang ng mga ang gusto lang ng mga Pinoy ay yung mga celebrity breakups. Okay? So yun doon lang daw sila interesado. So nga sabi, parang gano'n, no? Parang gano'n pagkasabi ni Representative Guanzon. Okay? Ayan. Representative Gonzon, sabi niya, di ba? So, bakit nga ba walang pake ang Pinoy sa phase out ng mga jeepney? No? Mag-comment po kayo diyan, bakit wala po tayong pake? Okay? Siguro, yung mga nabanggit ko, pwedeng ano, no, pwedeng ganun din ang rason nyo, pero kung may mga ibang rason kayo, pakisulat naman diyan, bakit wala tayong pake or wala kayong pake ang mga Pinoy, kayo sa phase out ng mga jeepney. Okay? Mga kapitbahay namin dito, ano ayan, nagmamay-ari ng mga jeepney, no? So, sooner or later, all these jeeps will be phased out, no? So, they are not allowed to operate and travel na, no? Or magbiyahe, no? Pag nagbiyahe sila, huhulihin sila niyan. Okay? Something like that. So, this can be an internal, no? Dito lang, no? Sa village itself. Something like that, no? Okay? Ganon po ang sistema ngayon, no. So sige, salamat po, no. Shout out nga pala sa mga nag-suggest na i-vlog natin ito, no. Si ayun, mga nag-suggest, ang dami nag-suggest sa atin na i-vlog natin ito, no. Bakit walang paki ang Pinoy sa phase out ng mga jeepney? #WalkWithLove. Sige, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming salamat po. God bless you all.